Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So pag-usapan natin itong continuing fallout nung budget deliberation ng Bisayang Pusit, no? O Bilasang Pusit, sorry naman. Doon sa kahapon sa Kongreso, no? No show ang inyong Bilasang Pusit Sara Tamilmil Butangerang Brat Duterte Shiminet. No, haba talaga ng moniker niya mga kababayan. Kaso may defender po siya doon kahapon. No, tatlo nga ang defender niya, no? Kaso hindi naman sila nakapag-bolt in. Tatatlo lang sila eh. Wala silang power. Ang sabi ng Voltes 5, dapat 5 tayo. Ang sabi ng Voltron Lion, dapat 5 tayo. Nasaan yung dalawa? Sabi nung Power Rangers, dapat 5 tayo. Bakit tatlo lang? Hindi tayo makapag-bolt in. Hindi naman tayo si Mazinger Z o si Daimos. O di ba? O si Shider. O, di ba? Hindi naman pwedeng tawagin yung time is space warp. Ngayon din. Paano kayo makakapag let's bolt in? Tenenenen tenen ten ten tung. Nung bata kami, mukha kaming mga tangang ganyan, no? Nakahubad-hubad pa habang naliligo sa ulan. Tenenenen tenen ten ten. Tenenenen. Tenenenen. Tato di ano. Borite supay buni, suboteo kakote. Di ba? Ate Beth M, alam na alam ni Ate Beth M yan kasi marunong siyang mag-Japanese eh. Ako hindi. Nag-speaking of tongues lang ako, parang si Kibuloy. Oo. Repi si Kibuloy, repi si Kibuloy. Manloloko si Kibuloy, wow day! Manloloko si Kibuloy. Ang sarap asarin ni Kibuloy, no? Uy, Tokis, maawa ka naman. Matanda na yun. 71 na yun. Nakakulong na. Wala pa kailam. Di ba? Bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nag-share ng ating videos. Nabubulol na ako. Sa mga nagbi-video replay, sa mga nag-share ng kanilang blessings tulad po ni Lola Carclea at Ate Beth M, no? Maraming salamat po at patuloy niyo pong sinusuportahan ang ating channel, no? At ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere and live streaming. Just to remind everybody, kung meron man po, ang schedule po ng ating video premiere is 7 a.m. during that time sa ating Pilipinas, bansang Pilipinas, at 12 p.m. Philippine time, lahat po yan. Ulitin ko, 7 a.m. and 12 p.m. Philippine time. No, ang atin namang live streaming kung meron man is between the hours of 8 to 9 p.m. Doon po nagre-range ang simula niyan. So, probably 1 hour or 90 minutes, okay na yun. Makikipagkwentuhan lang naman ako sa inyo. Okay? So, hindi ko na po kayo maisa-isa, pero magsha-shoutout po tayo sa ating mga OFWs. Kayo po ang modern heroes. Tiyaga-tiyaga lamang po para po sa tinatawag nilang ekonomiya ng inyong pamilya at ng inyong sarili. No, sa ating mga men and women in uniform protecting our freedom, no? Shout out po lahat sa inyo. Sa mga kapwa nating Pilipino na patuloy na nakikibaka sa hirap ng buhay, no, lumalaban ng patas. Shout out po sa inyo and may God bless us all. Patuloy lang pong manalig at magdasal sa ating poong may kapal. Okay, so lahat po ng article natin ngayon ay manggagaling sa politiko. Ito po yung usapin na sila Marcoleta, yan. At yung ibang mga mambabatas na nagbigay ng kani-kanilang mga saloobin, no? Tungkol dyan sa bratanelang si Duterte, si Bilasang Pusit. Okay? So, tunin lang natin tong mga na to. Okay? So, yan Ito po. Unahin natin to mga kababayan, si Marcoleta. Kasi dito sa isang headline ng Politico, sabi diyan, granting courtesy to Sara Duterte sparks heated debate in House panel. Kasi nga po itong si Marcoleta ipinaggigiit, no, si Sagip Duterte party list, Rodante Marcoleta iginigiit na ituloy niyo po yung tradisyon natin.
parliamentary courtesy. O, ito po sabi niya, parliamentary procedures grow from or are enriched by tradition, experiences, and precedents collectively gathered by the House of Representatives over the years. And the institution keeps them well. O, ayan. Ito ha. Up to 2023, we have kept the tradition. Now, several questions have been raised. In 2023, 22 minutes. 2022, 13 minutes. We have been fighting about the budget earlier and now we are about to quarrel again on the budget. O bakit nung 2023 lang? Tulad nung sinabi ko sa previous vlog ko mga kababayan, sa isang video natin, Marcoleta, talagang kung gusto mong magbigay ng history, kompletuhin mo. Kasi sabi mo, simula nung pumasok ka nung 2004 as another party list representative, dapat sinabi mo, ganito yung nangyari ng budget hearing namin nung 2004 for 2000 budget ng OBP hanggang sa 2023. Ganon. Di ba? Nung 2024, last year lang, sabi lang ni Sandro yan, ganon. Di ba? Dapat kinumpleto mo. Sinasabi mo lang dito, 2023, pero sinasabi mo, enriched by tradition, experiences, and precedents. Dapat kinumpleto. Di ba? Marcoleta said the inter-branch courtesy should have been observed during the initial deliberation of the OP. He then made a motion to terminate the deliberation on the proposed 2.037 billion budget of yung OBP. However, objections were raised against the motion prompting Marikina Representative Kimbo to call for a vote. While the session was suspended, Marcoleta and Abang Lingkod Party List Joseph Paduano continued arguing. Nakita ko po yun. Lahat siguro kayo nakita yun. Si Paduano na ikipag-away. Paduano said he would have voted in favor of the motion if Duterte was present in the budget hearing. Marcoleta, motion was lost with 3 affirmatives and 45 negative votes. Kasi ang pinangangalandakan ni Marcoleta, ito po. Parliamentary courtesy, ginawa nyo yan sa Pangulo Wala naman siya dito. Pero, tulad ng sinasabi nga ni Boss Mike Abe, ito, ibabaro na natin to. Maganda ang relasyon ng opisina ng presidente sa mga House of Representatives. At may representante siya. Even though na may question din ang minority DAP, pero majority wins What can you do? Pero yung amo mo na nililik mo ang puwet, kasi K9 ka Marcoleta, wala ni isa. Sabi nga ni Paduano, kung nandito siya o representante, boboto ako. Pero wala siya Di ba? Bastusan. Ano pa sabi ni Marcoleta? Pakita lang natin yung quote card sa GDM. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all because that is guided by the tradition. Teka muna Marcoleta. How can you respect one office if the head of that office doesn't respect and recognize you? Gusto mo bigyan siya ng respeto, pero siya hindi marunong makapagbigay ng respeto? Bias naman po yun. Di ba? Nasaan ang fairness? Nasaan ang equality? Saka isipin mo, Marcoleta, ang laking budget nito. Ibig sabihin, ibigay lang na lang yung 2 billion pesos sa kanya, na kung saan yung mga previous years niya, hindi niya alam kung paano ginamit, nilustay ang pera. Tapos bigay lang tayo ng bigay. O sige, sabihin na natin, bias tayo sa OP. At least pumunta ang OP, they're willing to defend it. It's not their fault that these colleagues of yours approve it right away. Di ba? That's the courtesy because the office of the president gave them a cordial courtesy. Nirespeto, nagpakumbaba ang opisina ng presidente. Pero yung amo mo, na ninilik mo ang puwet, na ang baho-baho, di ba? Yung ugali niya kasing baho ng puwet niya. Hindi nga siya marunong rumispeto. Nakita mo ba yung inugali niya nung first hearing ng budget niya? Bastos! Di ba? Brat na brat, biyats na biyats, tapos you want them to respect her office if she cannot even show respect to the House of Representatives na mga members? Gago ka, Marcoleta. Ikaw nga, siguro ikaw old-fashioned ka. You want respect. But before you can, sabi nga nila, respect begets respect. Bago ka mabigyan ng respeto, rumispeto ka muna. Di ba? At siya ang nanghihingi ng budget. Di ba?
Ikaw ang nanghihingi ng budget sa isang sangay ng gobyerno, wala ka namang power sa kanila. Because of what? You have equal powers. Di ba? Oh, BP lang yan. Hindi pa presidente yan. Paano naging presidente yan? Diktador. Di ba? That is all because that is guided that tradition. I-defact that tradition. Ibasura yung tradition na yan. Because that tradition, pinagsisimulan ng korupsyon. Makita mo yung report? Siguro hindi ka naman tanga, Marcoleta. Ano yung mga hawak na ebidensya ng mga minority black na makabayang black? Ano yung ebidensyang hawak nila? Meron silang mga natagpuan dyan. The utilization of her budget on the office of the Vice President is not fully utilized, is not properly used, is not properly appropriated. Tapos bibigyan mo ng 2 billion pesos? What kind of person are you? Parang yung anak mo, nilustay ng walang kapararakan yung budget mo, yung binigay mong pera sa kanya, tapos wala pang isang linggo, humihingi na naman ng milyon-milyon piso. O, di para ka pa ng prodigal sandad. Madali kang magpatawad. O kasi pera mo yun eh. Di ba? Ito pera ng taong bayan. Ang taong bayan ang magsasuffer pag hindi nabayaran ang perang ito na uutangin. Sinong magbe-burden ng kasalanan niya? Ay hindi naman po tayo lahat santo o Diyos. Di po ba? Pasensya naman po, Lord. Tanging si Jesus Christ lang nakagawa nun. Wala nang iba. Marcoleta, dapat alam mo yan. Yeah, I may not like her. I don't like her. Di ba? I don't hate her. I don't like her. I don't like her, but I don't hate her. Di ba? Kasi ang hate, it is a strong word. I don't like her because of her attitude. That it doesn't mean that I hate her. Di ba? Ang masama, if you hate her, ay wala na yon, to the max na yon. Kasi pag hate mo siya, wala nang love. Si Sara Duterte, heartless. So wala siyang pag-ibig. Yun po yan. Heartless siya, that's why he hates these people. She doesn't like them. Therefore, she cannot afford to respect them. Di ba sabi niya nga yan, kila Castro? I don't have respect for them. Tapos manghihingi ka ng respeto para sa opisina niya? What kind of person are you? Di ba, Marcoleta? Gago ka ba? Dahil lang sa tradisyon na pinaglalaban mo, na ang tradisyon ay pinagmumulan ng korupsyon? Yun po yung opinion ko. Di ba? Ano ka? Di attack dog ka, barker ka ng Duterte, sagip Duterte party list. Demanda ka na, magdemanda ka, Marcoleta. Oh, ano pa yung sabi mo dito? Oh? Akala mo hindi ka mabubukal-kal, Marcoleta? Mabuti na lang nag-give up ka, senador. Dahil wala pala. Isa ka rin palang magiging senador ng Duterte kung sakaling nanalo ka. Hindi ka senador para sa bayan, hindi ka congressman para sa bayan. Congressman ka ng mga Duterte at Tibulok. Ha? Ito po sabi mo. Noong 2017, no? Tingnan nyo sa Pilipinas Today. Ha? Nagre-reply ka dito kay Bawal Pasaway. Ang paggawa ng budget ay sagutin ng mga kongregista o kongresista. Tungkulin namin na himayin ang budget. Ikaw na nagsabi na noong 2017. O tapos nag-reply ka ulit dito. Marcoleta, hindi namin pwedeng basta aprubahan na lang na hindi tinitignan kung saan ginagamit. O ayun, di ba? O ano ka ngayon? Tama mali. Marcoleta, di ba? Sagip Duterte party list. Tagahimod K9. Kaya tama talaga si Congressman ako. Si Bato K9. Ako naman si Marcoleta K9. Si Harry Roque K9. Lahat po sila. Oh, ito namang isang talakitok na to. Biglang nagpa-epal. Oh, ang galing magsalita sa media pero pagdating sa Quadcom, letter of excuse. Oh, di ba takot na takot. Ano sabi? Walang bastusan. Sara Duterte deserves respect as VP. Most trusted public servant. Most trusted daw. Nananaginip ka. Hoy, wala na, Roque. Kahit na ano pang benta mo, walang naniniwala na. Kasi you are bunch of shitholes. You are bunch of liars. Kayo po ay pugad ng kasinungalingan. Oy, sabi daw niya, irespeto daw ang BP. Tulad ng sabi ko kay Marcoleta. How will you give that freaking office a respect if she doesn't know how to respect you?
At ang sabi niya talaga, I don't respect them. Di ba? Maski na i-search nyo pa. Sabi niya yan. Kila Castro, kila Brosas, kay Hontiveros, di ba? Nung una niyang budget hearing, di ba? I don't respect them. Kaya nga sinagot siya eh. Sinagot siya ni Risa Hontiveros, ayan sa Inquirer, way back September 14, almost a year ago, September 23, Hontiveros tells Sara, I don't need your respect, just your accountability. Ayan. Di ba? Kasi sinabi talaga yan ni Tamil Mil eh. If you cannot respect your coworkers, you at least respect the spending of public money. Ganun na ganun pa rin. Wala pa rin, hindi nagbago. Makapal talaga ang muka ng Sprakanite. Ganun eh. Mas nangingibabaw yung ugaling ibang lahi niya kaysa sa ugaling Pilipino. Ano yon? Matutong rumispeto. Yung pa-tweetams niyang sabi niyong beautiful face, behind that is, baliktarin ninyo, is an evil woman. Tama? Sabi niya yan kaya nga binalikan siya ni Hontiveros eh. I don't need your respect. Kala mo hindi kita mahahalungkat. Tama, mali. Ano yan, nung harapan niyang sinabi sa mga reporters, I don't respect them. Nakakahiya po. Yan nanap ko ulit. Habang nagdadaldal tayo dito, Miyo. Manila Bulletin. September 12, 2023 report. BP Duterte explain why she single out Castro and Hontiveros. I have no respect for them. Tingnan ninyo. So therefore, hindi niya nire-respeto si Hontiveros at si Castro. Si Castro nandoon. Si Hontiveros nasa Senado. Paano ka bibigyan ng respeto kung di ka marunong magbigay ng respeto? Di ba? Hindi ba yan tinuro sa'yo ng magulang mo? Even sa school ninyo? Walang kwenta. Yung mga nakakatanda sa inyo. Sa amin, hindi ka magbigay ng respeto sa matatanda, aabutan ka. Kamay na bakal noon ang parents namin, ang mga grandparents namin. Kailangan talaga matuto kang magbigay pugay. Diba? Ikaw, ano ka? Kastila ka ba? Hindi eh. Sprakanite. Pag hindi ka marunong gumalang, patay ka. Diba? Ayan Yan na lang article, tingnan nyo. I have no respect for them. Tanggalin nyo siguro si Castro o yung Makabayang Black dyan. Siguro aaten yan. Kaso hindi. Ang dinidisrespect niya is the very institution of the House of Representatives. Kasi alam niya, matatanong siya. Kaso bobo nga at tanga, hindi marunong sumagot. Tapos sasabihin niya, sinasagot niya naman lahat. Nako po, hindi po. Diba? Ito lang yung sabi ng kanilang isang K9, yung Chihuahua. Vice President Inday Sara Duterte should be accorded with the highest respect. Ulul! After all, our second husband has the highest mandate in the President Vice President electoral history. Naku, huwag nyo nang gamitin yung electoral history vote ninyo. Wala kayong 32 million. Yung 32 million yun, nung election lang yun. Pero right now, what we are talking about is the current situation. Iba yung situation nung campaign. Kasi cordial pa sila, unity team pa sila. Pero kayo, 2 months pa lang nakakaupo ang aming presidente, ginagago nyo na, kayo na ang sumira ng unity team. So therefore, kailangan ba kayong respeto? Yung mismong amo mo nga, sinabing I don't have respect for them. So paano siya re-respetuhin? Kayo ang unang sumira ng samahan. Kayo ang may matinding ambisyon kasi gusto nyong iupo itong bilasang pusit na si Minet, si Bratanela, Tamil Mil. Wala nga kayong masabi sa West Philippine Sea. Wala kayong masabi sa Pogo, sa panggagago ng mga Chekwa. Pero na nasasabi kayo sa Pangulong Marcos, alis dyan, bangag-bangag. Wala naman kayong mapakitang ebidensya. Yung ebidensya nyo, deepfake pa. Diba? Mga animal pala kayo eh. Tapos ang lakas nyong sabihan tong mga to na irespeto nyo kasi siya ang most trusted. Iba ang trusted sa respeto. Hindi porket katiwa-tiwala ka, karispe-respeto ka. Diba? Baka yung katiwa-tiwala sa'yo, ipasad lang yan. Numero lang yan. Hindi yan yung nagrepresenta ng mayoryang Pilipino. Rocky, kaya huwag mo kaming gaguhin. So far ngayon, hindi ka galang-galang ang amo mo. Yung amo mong Sprakanite. Ganun. Check-upin nyo nga kung ano yan.
Baka dual citizen pa yan eh. No? Di ba bawal yun? Baka mamaya Chinese, German national yan. Nako, ewan ko na lang. No? Yung ugali niya, spranay. Oh. Haring yung ang tingin niya sarili niya queen na queen. Monarch na monarch. Oh, man, come on. Okay, punta tayo dito. Sa sinabi naman ni Dalipe. Politiko. Lahat ito politiko. No? Pinakita ko lang sa inyo yung dalawang article kanina para di tayo masabing nagpi-fake news. At least meron tayong pruweba na sinabi niya talaga, I have no respect for them doon kay Castro at Hontiveros. Bakit lalo pa nadagdagan? I don't have any respect for the Congress. Kasi BP ako, mas mataas ang posisyon ko. Gago! Co-equal branch of government lang kayo. Saka wala ka naman mandato eh. Di ba? Ano ba mandato mo? Palamuti. Oo, palamuti ka lang dyan. Para ka lang yung paint. Yung inuukit ka lang. Gagalaw ka lang. Para kang robot. Oo. Alam mo yung robot? Tenga pag walang baterya. Oo. Saka ka lang gagamitin pag yung pangulo namin ay nategi. Di ba? Incapacitated. Article ano na yon? Kung ano tawag doon. Di ba? Doon ka lang lalagyan, activate XYZ. Pusit. Ganun. Doon ka lang i-activate eh. Pero sa totoo lang, ano ka lang, palamuti. Palamuting kumikit. Ayaw mo na nun. Kung ako sa'yo, sige, maggala-gala ka na lang. Oo. Mag-book reading ka na lang nung ang isang kaibigan mong mga tanga-tanga na pinaniniwalaan yung sinulat mong mali-mali ang grammar. Kung ako sa'yo, tameme ka na lang dyan. Huwag ka nang kumilos. No? Sikasuin mo na yung pamilya mo. Maglamerda kayo dyan. Walang papansin sa'yo. Kasi wala ka namang kwenta. Pero tumatanggap ka ng sahod. Di ba? Sarap ng buhay. Hindi. Nagpapamater ka kasi may ambisyon. May ambisyon mga kababayan. Natikman niya na yung power ng BP. She wants to go one more higher. Pero hindi mangyari. Magantay kayo ng 2028. Tatapusin namin ang termino ng Pangulong Marcos. Wala kayong kakampi sa House. Majority of the House of Representatives are in favor of our President kasi tama ang ginagawa, nakakagalaw ng malaya ang mga HOR. Even nga sabi ang sabi nila even the Makabayan Bloc, the minority, really have the voice now. Batikusin nilang presidente. Ganito. Ano naman? Di ba? Napaunlakan si Castro sa mga guro. Umalay nyo, madadagdagan pa yung sabi ni Angara, dadagdagan pa ang sahod ng mga guro. Ayun naman ang advokasya ni Castro. Si Brosas sa women, karapatan ng mga babae, di ba? Yung karapatan ng mga journalists, human rights, di ba? Ano ang sabi ni Pangulo kay Marbil? Igalang nyo ang human rights nila. Kung gago ang presidente, tulad ni Digong siguro, baka nilusob na si Kibuloy. Nagkabarilan na, marami ng inosenteng nadamay, pero ang sabi ng Pangulo, maximum tolerance, respect their human rights. So tingnan nyo, hindi nagrereklamo ang Makabayan Bloc, even though galit sila kay Kibuloy. O ba't hindi depensa ng Makabayan Bloc yung mga karapatan ng mga Kojik? Di ba? Alam nila Aantay lang silang ng report ng CHR. Kung may mali doon, hindi mo parusahan yung mga nag-violate ng human rights. Di ba? Malay nyo, yung isang sa mga programa ng Makabayan Bloc, magustuhan ng ibang mambabatas, i-promote nila. Di ba? Ganun. Ganun ang demokrasya. Itong si Duterte, ano ang demokrasya? Sa kanila lang. Kasi monopolyo nilang demokrasya Di ba? Ano ang sabi dyan ni Manix Dalipe? Mamaya na yun sa title. Yung bagong Napoles, itong si Tamilmil, at malamang makakasuhan ng korupsyon ito. Mamaya makikita nyo sa last 2 article. Sara Duterte pulling out all the stops to divert attention from glaring DepEd mismanagement. Correct! Nasabi na rin natin ito sa previous vlog natin. Lahat gagawin niya. Hahanap siya ng ibang topic para doon ang attention natin. Para mawala yung attention natin doon sa kanyang mismanagement, misappropriation of her funds on the 2 departments, hindi lang DepEd. Kasi may report po ang COA tungkol sa opisina niya nakita po ng Makabayan Bloc. Yung mga utilization ng funds niya sa bawat programa niya sa OBP,
is less than 10%. Tapos yung gastos niya sa mga satellite offices niya, yung renta niya, is milyon-milyon piso. Para lang yung paglulustay niya ng pera sa 400 niyang bodyguard. Di ba yung sabi ni Gadon, gumagastos siya ng 250 million pesos a year sa mahigit na 400 bodyguards. Hindi niya gastos yun. Pera ng taong bayan yun. Kasama sa budget yun. 250 million pesos para lang protektahan siya at yung pamilya niya dahil may threat daw sa kanya. So yung threat sa buhay niya bilang isang BP na wala naman, palamuti lang, mas mahalaga pa kaysa sa presidente. Ang sabi nga ni sino ba yung nagsabing isang congressman? Mas marami pa yung bodyguards mo kaysa sa bodyguard ng presidente. Ang presidente ikot ng ikot. Ikaw, umikot ka lang sa Germany. Di ba? Tama, mali. Is that reasonable? No. Kaya kung ako sa budget nito, kung meron man lang item doon na to protect my bodyguards o sa AFP, pull out her bodyguards. Bigyan nyo lang siya ng 10. O total na 30. 20 doon sa pamilya niya, 10 sa kanya. That's it. Don't waste a lot of money paying these bodyguards na kung saan iba-iba ang rate. Kung siya ay lalabas ng ibang bansa, may pupuntan siya. Iba-iba daw po ang rate niyan. Kung sa ibang bansa, mas mahal. Kasi, siyempre, iho-hotel mo yung mga yan. Yung kanilang per diem. Di ba? Iba eh. Kasi iba rin ang presyo doon. Iba ang monetary currency doon. Di ba? So, 250 million, do you think that's worth? Gagastusan ka ng taong bayan? Yun ang ipaalam mo sa taong bayan. Since gumagamit kayo ng salitang taong bayan, dapat ibalik din sa inyo. Kayo po, taong bayan, are you willing to spend that 250 million pesos plus just to guard this freaking biatch? Itong bilasang pusit, anong nagawa nito sa bayan? Kung titignan nyo, misappropriated yung budget niya. Hindi fully utilized yung perang kinuha niya. May mga tagong pera pa sa DepEd nung siya ang namamahala. Unauthorized bank accounts worth how many millions of pesos. Yung mishandle niya nung mga gamit pang mag-aaral. Yung mga renta nila sa mga bawat department, sa mga bawat buildings ng OBP. She doesn't know how to manage. Siguro ang alam niya lang mag-command, do this, do that. Pero yung actual job, she doesn't know. May malalaman pa kayo, hindi natin sasama dito. Siguro i-separate content natin. Di ba? Ugaling Duterte lang. Anong sabi ni Manix Dalipe? Dalipe made the statement in response to Duterte's claim that the government budget is being controlled by two individuals. Si Rizal Tigosa kasi speaker. It seems the Vice President is pulling out all the stops to shift the spotlight, but the Filipino people are smarter than that. Correct. Alam naman namin ang gusto mong tirahin si speaker Saka yung hahawak ng budget Idinideflect mo ang issue kaysa pagtuunan yung issue mo. Ganun po yun. Deflection ang tawag doon. Isang taktika. Ngayon, ang isipin ng tao, hindi po. Hindi po totoo yun. Sinungaling lang itong siminet na ito. Sinungaling. It is the deflection. Anong sabi pa ni Manix Dalipe? The real issue here is the glaring mismanagement of DepEd funds under her watch. Her much-needed classrooms for our children were left unbuilt. Instead of focusing on delivering results, we're now seeing what others suspect all along. That the Vice President is resorting to squid tactics. Tamang-tama si Hontiveros. Si Castro. Using smokescreen and diversionary moves to escape accountability. Correct. Dalipe said Duterte has been eluding to answer questions on the use of DepEd funds, including the moldy and insect-infested Nutribans and spoiled milk that were distributed to public schools, and undelivered laptops, books, and other school supplies, among others. Kaya nga, hindi po palusot at pambibintang ang hinihingi nating kasagutan mula sa ating pangalawang Pangulo. Ang hiling ng mamamayan, paliwanag kung paano niya ginastos ang pera ng bayan na pinagkatiwala sa kanyang pamamahala. The truth is clear. The funds for classroom construction were allocated fairly and transparently, but where are the classrooms? Sabi niya may nanghingi daw, makukumuha ng budget niya 5 billion nga po. Dahil hindi siya nakapagpagawa ng school kasi yung budget na yung para pampagawa ng school. Sino yung nanguha
Ba't hindi niya ilantad, di ba? Gago. It's easy to point fingers, but much harder to face the reality the Filipino children still in overcrowded classrooms while excuses are being built instead of schools. Correct. Tama po yan. Lahat ng sinabi ni Dalipe, totoo po. Di ba? Lahat ng sinabi ni Dalipe, totoo po yun. No? Diversionary tactic, squid tactic, pusit na taktika. Nagbabato ng tinta para hindi mo makita yung totoong nangyayari. Ayun po siya, pusit. Bagay naman siya maging pusit, di ba? Kamukha niya si Ursula. O ano pa, ang sabi nitong isang representante o politiko, Sara Duterte's budget hearing snub, a gross neglect of her constitutional duty. O tama, ito yata yung sila yata magpapile dito ng impeachment na. The Vice President deliberate snub of the budget hearing shows a blatant disregard for her constitutional duty to answer to Congress and the Filipino people. Duwag nga sumagot eh. Walang alam kasi, bobo. Airhead. Hangin ang laman. This isn't just about skipping a meeting. It's about intentionally avoiding accountability, which is fundamental to public service. Oh. Public service is not a privilege. It is a responsibility. BP Sara's absence is a remiss of her constitutional duty to ensure transparency and accountability in the use of taxpayers' money. Yung sinasabi pong remiss is neglect, lack of attention. Ayan po yan. She is neglecting her constitutional duty. This act of dodging scrutiny undermines the very essence of democratic governance, which relies on check and balances. O di ba? Tama naman. Kaya yari ka, ang haba po ng sinabi ni Asidre dito, no? So hindi na natin to babasahin lahat. Talagang inisnab niya, neglect of her constitutional duty. I-impeach nyo po yan. O, eto na, pasok na tayo dito. No? Ang bagong Janet Napoles. Pasensya naman po kung gagamitin natin ng Janet Napoles. Ha? Kasi sabi po rin dito to. Talo pa si Napoles. Saldico, say Sara Duterte, 125 million pesos confidential fund used in 11 days. Worse than PDAP scam. O, di ba? During Tuesday budget hearing, Ko said Duterte's statement was another attempt to divert the public attention from the issues hounding her, particularly how she used the funds of the OBP and DepEd before her resignation. Malinaw na diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Correct. Biri mo, nag-video, nagpa-interview doon, pero hindi siya maka-attend sa sarili niyang budget hearing. What does it tells you? Ha? Panloloko. Yun. Tulad ng tatay, gusto niya ilihis ang usapan sa mga tunay na isyong kinahaharap niya. Correct! Tama yun. Diba? Oh. Ko said the BP should explain the 125 million pesos confidential funds that she utilized in just 11 days. Why Filipino students are behind based on international standards during her tenure in DepEd, and the moldy and insect-infested Nutriban and spoiled milk that were distributed in public schools, among others. Oh. At tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential fund na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na ginamit ng 60 days. Ito, 11 days. So, tama naman. Dinaig niya pa si Janet Napoles. Kaya, the new Janet Napoles is Sara Tamilmil Butangerang Pusit Duterte. Oh. 'Di ba? Oh, ayan po yung sinasabi ni Ko, yung mastermind the 10 billion pesos PDAP, Priority Development Assistance Fund. She was convicted of plunder and graft charges. Tandaan nyo yan ha. Na-convict si Janet Napoles sa maling paggamit ng PDAP ng plunder and graft charges. Tandaan nyo yan. Waldas at lakwatsa ang lumalabas. Nangurakot. Diversionary tactic. Nililihis kasi ayaw niyang magpaliwanag. Nagsabi ang COA na mali ang paggastos nito. Kulelat ang mga bata, sirang pagkain at yan. Di pumapasok sa DepEd sa gitna ng... Malala ang panunungkulan. Di pumapasok sa DepEd sa gitna ng kapalpakan. Ay nako. Bigyan natin ibang content yan. Di ba? Ayun. May isiniwalat.
si Saldico. Waldas, naglakwat siya, korupsyon, at hindi pumapasok sa gitna ng sa gitna ng kapalpakan. Nang iiwan pala sa ere. Ganyan ang gusto nyong iyo pong presidente. Oh, what a hell. Di ba? O now, di ba sabi ko, tandaan nyo yung graft and corrupt charges kay Napoles sa PDAP? O, sabi ni Elizalde ko, corruption yung ginawa ni Duterte. O ngayon, ano ang sabi ni Representative Danix Dalipe? Our last article. Politico. Graft charges loom? Sara Duterte must justify Intel DepEd expenses, sabi ni Dalipe. Ha? Eto na, yung 73.2 million nga ang pinag-uusapan dito. More than just allegations of mismanagement, she may be held liable for graft for possible violation of the anti-graft laws. O, sabi ko sa inyo kanina, yung sabi ni Elizalde ko, graft and corruption, pagnanakaw, Dalipe, yari siya. Mayayari siya dito. Pwede siyang madimanda, makulong, at ma-impeach. If she cannot adequately explain and justify the adverse findings, and if the COA does not accept her explanation and justification. Correct. Kasi nag-ano daw sila, nag-apila. Oh. At antayin natin yung sasabihin ng COA. Dalipe urged COA to make a final report soon on the questionable disbursement together with its recommendation. Correct. Di ba? O yan. So sinasabi lang dito, no? Oh, this raises serious question about the priority of how these funds were used. The fact that 73 million was flagged means that the public deserves answers. Ayaw niya sagutin talaga eh. Sabi niya, dito tayo sa budget ko. Hindi, meron kang na-pending eh. If the Vice President Office cannot explain or rectify these discrepancies, this could lead to more than just administrative penalties. It could point to criminal liability for graft. O ayan kasi sinalig mo ang mga mambabatas eh. Kala mo magaling ka, ibubo ka naman. We recommend and the management agreed to cause the immediate settlement of the suspension, disallowance, and changes in accordance with the revised rules and regulation of settlement of accounts. Ayun ang sabi ng COA. Pinababalik nga eh. Ano pa ang sabi ni Dalipe dito? No one, regardless of position, is above the law. If public funds were misused, we owe it to the Filipino people to hold those responsible accountable. Ayan. So I'm asking the COA to submit its final report to the Office of the Ombudsman and Congress ASAP. Its rules should apply to all public officers. Correct. Yari ka, Tamilmil. Makakasuhan ka dito. No? Hopefully nga, makasuhan ka para magtigil na kayo mga Duterte. Tignan natin kung ano ang gagawin ninyo at ng mga supporters ninyo. Ano? Magre-revolutionary government kayo. Try it, dude. Try it. Di ba? Wala namang masama. You try it. Di ba? O kayo, mga kababayan, sa palagay ninyo, mapapailan ba siya ng graft and corruption case? Di ba? Kaya nga sabi ko, danyo Janet Napoles, kasi sabi ni Kowe, daig niya pa si Janet Napoles na yung bilyong piso ay ginamit within 60 days. Siya, 250 million pesos spent in 11 days. Ganyan siya kalustay kasi hindi niya pera yun. Ngayon, ayaw niyang ipaliwanag yung disallowance na nakita ng COA. 73.28. Kung ipakita niyo yung mga resibo, may mga backup kayo, di okay lang. Diba? At least magja-justify ng COA. Okay, kami ang nagkamali. Kaso hindi. Matigas kayo. Ibig sabihin, may tinatago. Hindi kayang i-explain kasi may maling ginawa. Yun lang po yun. Diba? Tama, mali. Sana nga, makasuhan na. At ma-impeach. Zero budget dapat. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.